Ako si Adeline Dumapong. I'm a retired para powerlifting athlete. Ako ang kauna-unahang atleta Pilipino na nakakuha ng medalya sa Paralympic Games in 2000, Sydney, Australia. So, ako ay tubong Kiangan Ifugao. Nung 3 years old ako, nagkaroon ako ng polio. Noong mga panahon na yon, literal, nasa bundok kami nakatira. No? Akala ng nanay ko, lagnat bata, ganyan. Kailangan naming magpunta sa Manila para to confirm na polio nga siya. So at age of 6, dinila ako sa Bahay Mapagmahal. It's a dormitory for children with disabilities. No? Nasa loob siya ng Philippine Orthopedic Center. It was very strict. We get up at 5 o'clock, we do our morning prayers, we have breakfast. Communal living kasi siya. So tapos sabay-sabay kami pupunta sa school, sabay-sabay. May rules siya. May strong ang personality ko eh. So I would always get in trouble. Bawal lumabas. Siyempre ang Adeline nakalabas, no? Ang punishment ko would be, minsan walang pagkain, minsan tatanggalin yung wheelchair, walang TV, ikukulong, mga ganon. Doon ko naman nakilala ang sports and music actually. I got into sports kasi nakikita ko yung mga ate tsaka kuya na nagsa-sports, nakakalabas sila. So, ay, gusto ko din yon. I've always been part of the action. I tried wheelchair basketball, swimming, athletics, yung karera, mga javelin, shot put, discus throw, lahat yan. Tapos pag sinabi, sinong gusto mag-piano? Ako. Sinong mag-gitara? Ako pa rin. Mga ganon. Lahat yan sinasamahan ko. Why? Because it was my way of escaping, no? The hard reality of the dormitory. There used to be a program which called Share a Home during Christmas vacation. So 2 weeks. And 2 weeks, every Christmas, I would go to these rich people's houses, no? And mag-share nga sa home nila. Looking back, it was an opportunity for me to see, no, the other side of life. Na-compare ko, no, yung buhay namin at yung buhay na to. And then I made a realization na pwede pala na magkaroon ng ganong buhay. So it was good, but at the same time, hindi lahat maganda because I hated parties. Siyempre, no, may party, may ganyan. Ipapakilala ako na, si Adeline to, ampon namin to for 2 weeks. I would always feel na para akong, display. May iba na mabait, pero may iba na hindi. May iba that would look at you na parang sobrang outsider. Alam mo yun? Lahat yun, ng experiences ko, it shaped me eh. Kasi alam ko at an early age that life is not fair, no? So, and I know that I have to be strong para maanohan lahat yon. Mapagtagumpayan lahat. I have to admit, no, when I got into sports nung umpisa, it was really because gusto kong mag-travel. I want to see places na libre. Third year high school, napili ako na magpunta sa Japan. And that was my first trip abroad. Nanalo ako sa karera yon eh. So doon nila ako nakuha. Nagkakaroon ako ng realization na of course, pag magaling ka pala, you can go places. So that's what I told myself, kailangan galingan ko. After graduating from Bahay Mapagmahal, nakakuha ko ng scholarship sa St. Paul, Quezon City. And I have to stop all my sports activities kasi nga, sabi ng madre, kailangan tapusin ng pag-aaral. Pagkatapos kong mag-aral at nakagraduate na ako, nagtatrabaho na ako, na-miss ko yung mag-compete. I have always been one of the boys. Dati nang malaki yung katawan ko eh. So, sabi nila, laki-laki ng katawan mo, tara punta tayo sa gym. Lumang gym, in a corner. Pagkakataon ko silang talunin. May I go ako, di ba? Di buhat-buhat kami. Unang buhat, 20 kilos. Kakaya ko, 25 kilos. 27. Kaya ko. Tapos pagdating ng 30, nakabuhat ka agad ako. So may nakakita pala sa amin na isang physical therapist.
Tapos sabi niya, uy, ang lakas mo balik ka dito next week. So yun, bumalik ulit ako doon. Tapos, hanggang sa nagkaroon ng local competition, nanalo ko, gold medal, kasi ako lang mag-isa. Kasi ako lang mag-isang babae. Walang ibang babae. At that time, walang mga babaeng gusto Pang-Amazona lang daw yung powerlifting. But the reason why I kept doing it was because it was fun. I was with friends Alam mo yun, yung mga kaibigan ko, mga lalaki. Tapos, well, it was something that I would do after office hours kasi. So, when I won, eto na, medyo nagiging seryoso na may tuturo daw sa akin na coach. Pero nakakitaan na kasi talaga nila ako ng lakas. 1998, naghahanap sila na pupunta sa Thailand. Sabi ko, ay, gusto ko din yon. So we went to Bangkok, Thailand for the FESPIC Far East and South Pacific Games, the counterpart of Asian Games. Nanalo ako ng silver medal. They saw talaga yung potential sa akin. I was sent to the US. That was a qualifier for the Paralympic Games. And nanalo ako ng gold. After winning that medal, they sent me to Malaysia again. I won another gold medal. Yung PhilSPADA, yung Philippine Sports Association for the Differently Abled, yun yung organization that nangingi ng suporta from the Philippine Sports Commission. And yun yung first time na sabi ng PSC, sige, bibigyan namin kayo ng training, 3 months na training na may support, tapos tingnan natin kung ano mangyayari. Thank you kay Chairman Butch Tuason. I will not ever forget him kasi siya yung nagbigay ng parang approval. Tapos, pagpunta namin ng Australia, nanliit ako. Kasi, dadalawa lang kaming atleta. Isang powerlifting, tsaka isang athletics. Alam mo yun? Tapos, kumpara mo sa team ng USA, team ng China, team ng Nigeria, na sobrang confident sila. Ako wala akong kumpiyansa Nag-tie kami. Pare-pareho kami. US, Nigeria, tsaka Philippines. Nobody was expecting anything from me. Sabi lang sa akin, lumaban ka lang, Ans, for participation. Alam naman, for participation, nandun ka na, di bibigay mo na lahat, diba? Nagkakagulo na sila doon. Hindi ko alam, nanalo na pala ako. Kasi nag-tie kami, pero ako yung pinakamagaan. Pare-pareho kami ng buhat. Tapos, dahil yung pinakamagaan, yun ang mananalo. So, malay ko, kung na magiging ganun kalaki yung impact. That was the first time na parang sabi ko, ito pala, dinadala ko pala yung buong Pilipinas. It was the first time na naramdaman ko na, yun na. Tapos it was a blur of nalaman na ng Filipino communities na may Pilipino pala. First time na pagdating namin sa airport, yung chairman mismo, may pa-flowers at may pa-banner. And it was good. And then I was given recognition. Pero syempre, hindi katulad sa mga regular athletes. Pero still, it was the start, di ba? Hindi ko kasi siya tinignan kung babae ako o lalaki ako Tinignan ko siya dun sa kakayahan ko. At pinatunayan ko na kaya ko naman. Kaya ng babae. Kahit may kapansanan pa. Hindi dapat nililimitahan ng kasarian natin kung ano ang kakayahan natin. At hindi rin dapat nililimitahan ng kapansanan natin kung ano yung kakayahan natin. Lahat mahirap. But what we do after that, we rise above the difficulties and live our life to the fullest. Yun. This is my way of giving back. Pumapayang magpa-interview, i-share yung karanasan ko, yung buhay ko. Kasi baka merong isang bata dyan na may kapansanan na kailangan marinig yung ganun. Ang mensahe ko para sa lahat ng kababaihan, may kapansanan o wala, hindi tayo dinedefine ng kung babae tayo o lalaki tayo. Tayo ay babae, may kakayahan, at kayang-kaya natin. Tatagan lang natin ang isip, ang puso, at syempre, gawin natin. Dapat may action. Gawin at abutin ang pangarap natin. Ako si Adeline Dumapong, isang para-powerlifter. Babae ako. Simple.ph. Living made simple.